ang tunay na mangangaral na tinawag ng Diyos sa ministeryo, you will never be stopped in preaching the gospel. Ikaw man ay hulihin, ikulong ka man, you will still pursue preaching the gospel wherever people send you. Ikulong ka man, pigilan ka man, persecution comes, di ba? You will not be stopped. Sapagkat ang tumawag sa iyo, hindi po ang tao, but ang Diyos. That's why Apostle Paul was not stopped in preaching the gospel. Kaya nga po in Acts chapter 16, nung nakakulong si Pablo at si Silas, hindi rin naman sila napigilan sa pangangaral. Si Silas po at si Pablo, nung sila po'y nandun na sa kulungan sa Philippi, nalungkot po ba sila? No. Hindi sila nalumo na parang, Panginoon, pinabayaan mo kami, nandito kami sa kulungan. No. They even sang hymns to glorify God. Na sinasabi nila, Panginoon, nandito kami sa kulungan because it is your plan and you have better and the best plan for us. At nandun sila, nangaral din sila sa mga kapwa nila preso at Philippi. And then later on, yun na nga, gumawa ang Diyos ng himala. Ang Diyos po ang nagligtas doon sa jailor. He came to the knowledge of the truth. Nang sabi niya in verse 30, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Naligtas yung jailor. Kung hindi po kinulong ng Diyos, I know and I believe na ang Diyos ang nagkulong kay Pablo at kay Silas in Acts chapter 16. Kalooban ng Diyos yon na sila po ay makulong. Bakit? Kasi may ililigtas ang Diyos doon sa prison.